Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Alvin Barcelona at kayo ay manonood ng The Feast Light. Ang The Feast ay isang pagtitipon ng Light of Jesus Family na pinasimulan ni Brother Bo Sanchez. Ito ay nagaganap sa lahat ng sulok ng bansa at sa buong mundo kung saan may pagtitipon sa pangalan ni Jesus at nakakaranas ng pag-ibig, ng pag-asa at pagpapalalim ng pananampalataya na maaari nyo rin maranasan at gawin pagkatapos yung manood sa pagbabahaginan o sharing ninyong magkakasama gamit ang mga reflection guides na ibibigay pagkatapos ng talk na inyong mapapanood. Simulan na natin ang ating feast sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa araw na ito, tinatanggap ko ang pag-ibig ng Diyos para sa akin. Sa araw na ito, ako ay nagbubukas sa hindi masukat, walang hanggan at nag-uumapaw ng kasaganaan ng Diyos sa buong sangnilikha. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa biyaya, kagalingan at himala ng Diyos. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa salita ng Diyos upang ako'y maging kahalintulad ni Jesus araw-araw. Sa araw na ito, aking itinatanghal na ako ay mahal ng Diyos. Ako ay lingkod ng Diyos. Ako ay makapangyarihang kampiyon ng Diyos. At dahil ako ay pinagpapala ko ang mundo sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. What do you see? How about this? Read the letters. Follow the image. Do you understand? Now read this. Do you know? Come and see. Your life will never be the same. Welcome to the continuing amazing talk series, Come and See, a Bible study on the Gospel of John. Talk 9 na po tayo. Ito po ang isa sa pinakamalalim nating talk series. We are indeed diving deeper, not only in our talks but in our feasts in general. Bible study po talaga ito, to the max. Nawa, ay nasusubaybayan nyo nga yung ating mga serye para buo nyong nakikita. Pero kung per session naman ang inyong napapanood, ay siguradong may mapupulot naman kayo because each talk is a stand-alone talk. Brace yourselves for talk 9 because in this talk, we are reaching the climax of the Gospel of John and of course, of the story of our Lord Jesus. The title of our talk says it all. The greatest act of divine love. Dahil pag-uusapan natin dito ang pagpapakasakit at pagkamatay ng ating Panginoong Jesus. Get ready to dive deeply into the mystery of our Lord, Savior, and God dying on the cross. Sipin yung maigi yan, ha? Kasi madalas na natin nadidinig yan, si Jesus namatay. May mga suot pa tayo, mga krus, nakikita natin yung krus. Pero ulitin ko ha, tapos for a moment isipin nyo, ang Diyos namatay para sa'yo. Namamatay ba ang Diyos? At bakit pinili niyang mamatay? Pwede naman tayong iligtas na siya'y buhay at siya'y nasa langit. Why go through all of that? Itong babasahin kong verse may say it all. Of course, we don't want to simplify.
Maraming dahilan. Pero itong isang verse na ito should say it all. John 15:13. There is no greater love than this, to lay down one's life for one's friends. Parang ang mashi, parang ang corny, pero totoo. Namatay ang Panginoong Jesus. In fact, mali nga daw yung namatay. Siya'y pinatay. Pinatay siya. At malalaman natin yan sa talk na ito. Talagang plinano hanggang sa nagtagumpay, quote at unquote, yung mga nagplano na siya'y patayin. Pero ito ang tanong, ba't siya pumayag? Di ba kakamanghayan? Ba't siya pumayag? Kayang-kaya niyang pahintuin lahat yun. Hey, ito yung Diyos na nagpahinto ng bagyo. Ito yung Diyos na bumuhay ng patay. Ito yung Diyos na naggagawa ng himala at pwedeng utusan ng mga anghel sa langit. Pumayag na mamatay sa krus na parang kriminal. Bakit? Kaya misteryo ito, it doesn't make sense. But this again should say it all. Siya nagsabi niyan eh. There is no greater love than this. Walang hihigit pa sa pag-ibig na ito, na ialay mo ang buhay mo para sa iyong kaibigan. Ngayon, parang pang ano yun eh, di ba? Kasi, I am ready to give my life for you. Sweet. Pero ito, tinutuon niya eh. Tinutuon niya. Kaya pag nilay-nilayan natin yan, at ano ang ibig sabihin sa atin yan, lalo na sa perspektibo ni John, patuloy po nating pagnilayan. Katunayan, damhin. This should be an experiential talk today. Nakapanood na ba kayo ng mga coronation? Diba? Yung isang feast natin, na ikwento ko na dito at pinanonood tayo madalas dyan, feast sa London, sa UK. Inimbita sila na kumanta sa coronation ni Prince Charles. Totoo yan. Isa lang naman sila sa marami, pero kahit na, kitang-kita sila doon. Grabe, ito yung parang mga itsura ng coronation. Pakita natin, brothers. Let's please follow what I'm saying. Ayan, di ba? Si Prince Charles, isa na yan sa mga pinanonood ng koronasyon ng mga hari at reyna. Di ba? We're awed by this. At katunayan, pag koronasyon ng hari sa England ay hindi lang yan isang event. Maraming events yan. At maraming mga araw na ipinagdiriwang. Humihinto ang Inglaterra para dyan. At marami na tayo mga napanood pang mga koronasyon sa pelikula. Hindi ba? Sa Lord of the Rings, halimbawa, di ba? Yung isang sequel nun ay may koronasyon at napaka-ingrande. Humihinto ang buong kaharian. Alam nyo, times 10 daw ang koronasyon ng mga una pang panahon. Yun, tulad nga ng Lord of the Rings, di ba? Kung talagang buong kaharian, ihinto at ang saya ng mga tao para sa kanilang bagong hari. Kaya nga, long live the king or long live the queen. Ganyan sila kasi ng mga sinaunang mga sibilisasyon ay talagang gusto nila may hari sila. Yan. Alam natin na may isang tunay na hari ng mga hari. Si Jesus. At tinanghal siyang hari kahit nung nandito siya sa lupa. Hail the King. In fact, tinawag pa nga siyang King of the Jews. Pinaliwanag ko sa inyo noon kung ano yung juice, di ba? Alam niyo na, di ba? Hanggang ngayon, apple juice at orange juice pa rin ang alam. Yung mga Jews, yung mga niniwala sa Judaism, tinanghal siyang hari ng mga Hudyo. So kung hari ka, may grand coronation, hindi ba? Sadly, iba ang koronasyon ng Panginoong Jesus. Nung tinanghal siyang hari, kinoronahan siya, hindi ng mga magarbo at mamahaling korona. Korona ng tinik. Crown of thorns. Hinagupit pa nga eh. At yung mga kinukoronahang hari, ang pinaka-climax niyan, uupo sila sa trono. Hari talaga. Si Jesus, ang trono niya, ang krus.
Siya lang ang itinanghal na hari na pinahirapan at pinako sa krus upang patayin. Nasubukan nyo na bang kayo'y purihin? Pagkatapos kayong purihin, ininsulto kayo. Pagkatapos ko itinaas, bigla kang pinahiya. Crazy, right? Yan ang nangyari sa Panginoong Jesus Alam niyo bang ilang araw lang ang bago yan, pumasok siya sa Jerusalem? Naalala niyo yun? Tapos excited yung mga tao sa Jerusalem. Yan na kasi yung main event Umikot ang Panginoon sa Galilee, sa Capernaum, at kung saan-saan pa. Jerusalem, yan yung seat of the temple, of government. Nandiyan si Pilato. Nung pumasok si Jesus, nakasakay sa donkey. Naalala nyo? Yung mga tao, kumuha ng mga palaspas. Ang aga ng mahal na araw natin, no? Magpapasko na Pagkatapos ang Pasko, konting pikit lang yan. Mahal na araw na, hindi ba? At di ba, nagpalaspas yung mga tao at sabi nila, Hail! Hosanna! Hosanna in the highest! Anak ni David! Uy, napaka mahalaga yung salitang Son of David. Si David ang pinakadakilang hari sa kasaysayan nila Tapos tinawag siyang ganon. Kaya yung mga nagtatangkang pumatay sa kanya, naku, patayin na natin ito. Tinatanghal na itong hari. Tinatanghal na itong linya ni David. Na-insecure na sobra yung mga Pariseo. Yung mga sila ang kinikilala. Biglang ito anak ng karpintero. Tinatanghal na hari. Kaya pinagpaplanoon. Tapos pumunta na sa Jerusalem. Kumbaga pumunta na sa Malacanang. Naghahamon na. Kaya nga pumunta pa sila ngayon sa governor. Alam nyo, nasasakop sila ng Roma. At ang pinakamataas sa posisyon ng Roma noon ay yung governor, si Pilato. Kaya sumbong na sila. Sumbong sila kay Herodes, yung mga hari ng mga ng iba. Nanggugulo na itong nagsasabing propetang ito. Patayin na natin ito. Pero yung mga tao tinatanghal siyang hari. Hail! Hail! Hosanna in the highest! Ito lang nakakalungkot niyan. Yung daw mga sumigaw na Hail! Hosanna! Son of David! Ilang araw lang ang nakalipas, sila din yung sumigaw ng Barabas! Barabas! Alam niyo sinisigaw nila. Dahil pinapili sila, hindi ba, ng Pilato? Sinong gusto niyong palayain? At sinong gusto niyo ipako sa krus? Si Jesus o si Barabas? Aba, yung mga nagsisigaw na hari si Jesus, sino din sumigaw sa, anong gagawin natin dito kay Jesus? Sabi ni Pilato, ipako sa krus! Ipako! Parang kailan lang si tinatanghal mong hari? Baka pinakain pa yan ng tinapay nung nagutom. Baka namangha pa yan nung binuhay si Lazaro. Kailan lang yun Dugtong-dugtong yung ating talk. Sakit minsan, no? Na matapos kang itaas, matapos kang purihin, matapos ay angat, ilang araw lang tinalikuran ka kaagad. Pero ito ang pag-isipan nyo. Did you use my revised? I sent my revised slide. Pasensya na, tayo muna mag-usap. Yung susunod niyan, yung cruise. Prod? Kasi gusto ko makita na lang yung image ng cross. I sent that. Ayan, thank you. At madalas nga, yung mga cross na nakikita natin, romanticized na yun Malinis si Jesus, hindi ba? Pero yung The Passion, si Jim Caviezel, hindi ba? Ganyan pinakita si Jesus Yan yung pelikula Madugo. Kaya nga, buhay pa si Pope John Paul II yan Nung lumabas yung pelikula ni Mel Gibson, alala nyo? Mel Gibson ang director niyan Tapos si Jim Caviezel, di ba? Ang actor niyan. Ang unang review niya ng mga kritiko, masyado daw madugo, masyadong gory. Ew! Naalala niyo, hinagupit siya dyan, tapos sumabit pa sa likod, di ba? Tapos masyadong andumi. Pero nung pinanood daw ni Pope John Paul II dyan, sabi daw niya, it is as it was. Yan talaga nangyari. Talagang tinuring siyang parang hayop. Kaya hindi mo makilala, actually biblical yan hindi mo daw makilala ang Panginoong Jesus dahil binugbog siya, puno ng dugo, pinahirapan. Yan. Ngayon, ito yung tanong ko kanina. Ba't siya pumayag?
Kung ako yan, anak ako ng Diyos, hinahagupit nyo pa lang ako, di ba? Pak! Ulitin mo pa yan, gagawin kitang palaka. Ha? Eh, yayabang natin, di ba? Matignan ka lang ng masama, di ba? Lalo na't may posisyon ka, huwag mong titignan ng masama, ha? Di mo ako kilala, ha? Anak ako ng presidente ng Tricycle Association sa amin. Anak ka lang ng Homeowners Association, yabang-yabang mo na. Ito anak ng Diyos! King of Kings and Lord of Lords. Through Him all things were made. Pumayag. Bakit? Ayun, yung binasa ko. Sa pagmamahal sa'yo. Pero ano kinalaman nung mamatay siya sa pagmamahal? Eto, lagay natin sa tao. Sa ating mga sisters, mga dalaga, o kahit mga may asawa na nung kayo niligawan, paano nahulog ang loob nyo? Halimbawa, yung mga dalaga, halimbawa, mag-alay sa iyo ng roses. Mag-alay sa iyo ng chocolates. Yung medyo class, chocnut, gano'n. Diba, pag inaalayan ka, talagang may kurot sa puso. Eh lalo na kung ang inalay sa iyo, halimbawa, alahas, diamante, perlas, may halaga. Abay, serious to sa akin, Nagbibigay na ng mamahalin. Eh kung big time yan, halimbawa binigyan ka ng kotse at ng bahay, naku, hindi ka pa ba dyan? Abay, oo ka na siguro, mahal na mahal ako nito. Eh handang ibigay yung mga mamahaling bagay. Tama? Oh. Eh pero kung ilang mga mangliligaw yan, nagbibigay ng bulaklak, nagbibigay ng alahas, bigay ng kotse at bahay, yung pang-apat, hindi niya kayang ibigay o hindi niya maibibigay yon. Pero ang bibigay niya sa'yo, buhay niya. Buhay. Ano ba, nagbigay sa'yo ng bulaklak, bigay sa'yo ng alahas, bigay sa'yo ng kotse, bahay. Ay, mahal ako nito mga ito, sila gusto ko. Tapos may biglang babaril sa'yo. Nung babarilin ka, yung isang hindi kayang magbigay ng bulaklak, ng alahas, ng bahay lupa, sinalo yung bala para sa'yo. Babarilin ka, mahal kita, pa! Tapos slow motion pa. Tapos bumagsak sa'yo, mahal kita. Ay, grabe! Iyon ang talagang nagmahal sa'yo, binigay buhay niya. Ako, ikaw talagang mahal ko. Hindi, kahit na bahay pa bigay niyan, kahit na alahas, ikaw buhay ang binigay mo. Ikaw ang mahal ko. Kaya bigla siya ng buhay. Ako pala. Di ba? Ang pag-aalay ng mga bagay, simbolo na may pagpapahalaga sa'yo. Pero yung inalay buhay, mahal nga ako nito. Eh yan ang ginawa ni Jesus. Kaya niyang pigilan yun. Kaya niyang pigilan lahat yan, pero there is no greater love than this. Kaya ang title natin, The Greatest Act of Divine Love. Ako'y nagturo ng world religions. Kagagaling ko nga sa Japan Pumunta pa ako dun sa Buddhist temple para gumalang. Pero yung mga Diyos na, iba't ibang Diyos na tinuturo ko sa world religion, sila Buddha, Confucius ay Diyos sa ibang reliyon, o si Allah, nirespeto po natin yan. Pasintabi po yan, respeto. Pero yung Diyos lang ng Kristiyano, yung talagang nagpapako sa krus para sabihin sa yung mahal kita, ito gagawin ko para sa'yo. Wala kang mababasa sa ibang relihiyon na nag-alay ng buhay na literal para sa iyo. There is no greater love than this, to give one's life for you. He could have stopped it, but it was His opportunity, His showcase that this is how much I love you. Ito pa. Sabi din ni San Pablo yan Madali siguro, although mahirap mag-alay ng buhay. Pero kung yung iaalayan mo ng buhay ay marangal na tao, o mahal mo nga, halimbawa nga, nililigawan mo yon, pwede mong bigay ang buhay mo sa kanya, hindi ba? O kaya bodyguard ka. Bodyguard ka ng presidente, o bodyguard ka ng Santo Papa. Di ba? Handa kang ialay ang buhay mo pag binaril yan, di ba? Ay talagang alay mo. Maaring ialay mo ang buhay mo sa isang taong matuwid, marangal, o may posisyon. Tama? Balik tayo natin. Bodyguard, binaril. Yung binabantayan niya, yung kumuha ng bala.
Kumbaga may alipin ka, ikaw yung amo, pagtatanggol ko ng alipin. Pero ito ang nangyari, yung alipin mo, papatayin, ikaw ang sumalo. Crazy. Pero yan ang ginawa ni Jesus eh. Tayo dapat ang nagbubuwis ng buhay para sa Kanya. Binaliktad niya. Siya yung nagbuwis ng buhay para sa atin. And what does the Bible say? He died while we were sinners. He didn't die because we were good, because we were saintly, because we were perfect. No. At uulitin ko sinabi San Pablo, madali mag-alay ng buhay sa isang matuwid na tao. Pero halimbawa, may babarilin nga. Pero yung babarilin ay ex mo na pinagpalit ka sa sino lang, di ba? Okay, nangutang sa iyo, hindi ka binayaran, nagka-amnesia. O kaya siniraan ka na siya sa social media. May babaril sa kanya. Bilisan nyo na, bilisan nyo. Ba't ang tagal? Sinong loko-lokong bibigay ang buhay niya para sa isang taong nanakit sa kanya? O nang loko sa kanya? Crazy! But that's the mystery of the cross. Jesus showed His love to you. God giving His life for a sinner. Kaya pag nirealize mo yan, ang kapal na talaga ng mukha mo kapag, di ba? Pag hindi mo pa tinanggap yung pagmamahal na yan, pag di mo pa pinahalagahan. His coronation as king was His crucifixion because He loved you. And Jesus is the only king in the universe that used a criminal's cross for His royal throne. Siya lang. Tulad ng sinabi kong mga kwento sa inyo ng mga tinanghal na Diyos ng ibang relihiyon. Now, dito sa pag-uusapan natin, uulitin ko, palasak na kasi sa atin eh. Kahit sa misa, di ba? We said, I believe in Jesus Christ, the only Son of the Father, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. Ang dali sabihin. Pinako sa krus, namatay, inilibing. But do we really know what the crucifixion is? Ito magandang tanong. Does it know us? Ano ibig sabihin nun? Alam nyo, kung gusto nyo pag-aralan na ba ang dagat, the ocean, siguro may mahilig sa inyo sa dagat, pwede mong panoodin yan sa cellphone mo, sa Netflix. Manood ka ng National Geographic, no? Sa HBO. Mamamangha ka eh. Panoodin mo yung karagatan sa ilalim nito. Ganda, mga isda, mga corals. Pero gusto mo talagang maranasan yung dagat, bitawan mo yung mga pinanonood mo. Pumunta ka sa dagat. Punta ka sa bangka, sa malalim. Ginagawa ko yan dahil ako'y natira sa tabing dagat eh. Iba yung pinanonood mo yung dagat, sa pumunta ka dun sa laot, tumalun ka. At kung kaya mong sumisid sa ilalim, iba. Talagang yayakapin ka, you will be immersed by the depths and the marvel and the awesome deep ocean. Yan po ang gusto ni John na gawin natin. Huwag lang natin tignan yung krus. Huwag lang natin pakinggan. Huwag lang natin pag-aralan. We dive into the mystery so that together in this talk, we stand at the foot of the cross. Natutunan natin yan sa mga benedictions, yung kanilang pagninilay-nilay sa mga kwento sa Biblia. Kung gusto mo daw talaga ma-appreciate yung kwento sa Biblia, isuspend mo muna yung alam mo. Kasi alam mo na na namatay, nabuhay, alam mo na Pag binasa mo, pinakinggan mo, suspend mo muna, tapos ilagay mo yung sarili mo doon sa eksena. Ikaw yun nandoon. Kaya aayain namin kayo ngayon, samahan niyo kami. Doon sa eksenang inaresto si Jesus. Doon sa eksenang may trial. Doon sa eksenang pinako siya hanggang sa eksenang inilibing siya. Let's dive into this mystery of God's greatest act of love for us. Brother J.C. Libiran. That's just the first part. And our one big message is this: together we stand at the foot of the cross. And just to help us out with this message, just to dig deeper, I'll share with you this reflection. This is also in your bulletins and you can go through this with me.
Do you see yourself in any of these characters mentioned? So we're gonna share with you this story. Nasa culmination na tayo. And maybe you can relate to Peter. Maybe you can relate to Pilate. Or to the Roman soldier. To Joseph of Arimathea. And then to Nicodemus. So these are the personalities that we have. In one way or another, makakakonect tayo sa kanilang storya, sa kanilang mensahe, and the Lord will speak to us. Specify an experience where you realize why you saw yourself in one of these characters. And yes, no, part of this message is this. Following Jesus means gaining a new family. We're becoming part of a new family. God as the Father, Mary as Mother, and having many brothers and sisters. That's why in our prayer, ayan, ang ating intention is that we grow deeper in this new family. Amen? Sige, palakpakan natin ng Panginoon for this message, and we're inviting you to dig deeper. Pag-usapan pa ito. There are 4 acts of the passion narrative. This is now the first act, the arrest. The second act is the trial. Third act is crucifixion. And then the fourth act is the burial. And I believe, my dear friends, we're not new to this. Every time na may mahal na araw, during the Lenten season, pinupuntahan natin ito, di ba, sa Way of the Cross, no, Stations of the Cross. We try to watch this as well in the depiction sa mga palabas, or if you are into the Chosen series, that's something to look forward as well. So ngayon, hihimay-himay natin. Let's first have act number 1, the arrest. And in here, we look into the Gospel of John chapter 18 verses 1 to 3. Together, we read as I read it aloud. When Jesus had spoken these words, he went out with his disciples across the brook Kidron, where there was a garden. Can you say that word, garden? Napansin nyo, no? Talagang si John always refers back to the Genesis story of the garden. Ito na naman ang garden, which he and his disciples entered. Now, Judas, who betrayed him, also knew the place, for Jesus often met there with his disciples. So Judas, having procured a band of soldiers and some officers from the chief priests and the Pharisees, went there with their lanterns and torches and weapons. Alam na natin na ipinagkanulo na, nagtaksil na si Judas, di ba? And that was actually our message from our previous talk. Here's what I want you to take note. Importante. Di ba? In the middle of the night, gabi, kung kailan nila huhulihin si Jesus, ibig sabihin sila mismo ay nagpasakop sa kadiliman. No? Kung baka pwede mo sabihin, puwersa ng kadiliman. And they were looking for the light of the world using what? Their man-made lamps. Kakaiba? Kasi ang hinahanap nila, ang liwanag ng mundo, pero ang hawak-hawak nila at tangan-tangan nila ay yung mga gawa lang nila na mga liwanag. And here, it's a very important reminder for all of us that just like in this scripture passage that we read, we insist in bringing to Jesus our own ideas and solutions, arguing that they're better than His. Ayan na naman. It's not following God's ways, but we're following our own way. We're doing it our way, not God's way. We want to arrest Jesus and make Him fit in our own beliefs. Gusto nating ipasok ang Panginoon, ang Diyos, si Jesus, sa sarili nating mga paniniwala. Pero alam naman natin, brothers and sisters, na hindi natin pwedeng ikahon ang Panginoon. God is big. God is the one, di ba, in power. And that's why we're reminded na minsan sa buhay natin, baka binipilit natin baluktutin para masabi nating tama tayo. Pero ang totoo talaga, walang ibang tama, kundi ang ating Panginoon. John chapter 18 verses 4 to 5. Then Jesus, knowing all that would happen to Him, came forward and said to them, "Whom do you seek?" Kung alam mong aarestuhin ka, would you present yourself? Kaya dito kitang-kita mo, si Lord in charge. Di ba pwede siyang magtago eh. Pwede siyang sabi ng sinungaling, no, na hindi, wala ako dito, wala siya dito. Pero hindi, siya mismo, ipinisinta niya ang sarili niya. They answered him, Jesus of Nazareth. And that's why we read in the following, John chapter 18 verses 5 to 6.
Jesus said to them, I am He. Judas, who betrayed him, was standing with them, and when Jesus said to them, I am He, they drew or turned back and fell to the ground. Now, Coach, bakit nangyaring sila ay biglang bumagsak? Okay, nasagutin natin in a while yan. Pero, since the Lord said, I am He, let's look now into John, in the Gospel of John. There are 7 I am. Sabihin nyo nga, I am. I am statements of Jesus. And read this with me. I am the bread of life. I am the light of the world. I am the door. I am the good shepherd. I am the resurrection and the life. I am the way, the truth, and the life. I am the vine. But this time, first time sinabi ni Lord, hindi niya kailangan sabihin pa ng marami pang titles. Ang sinabi niya lang, I am. And that's why bumulagta sila. Kasi this actually means, in Greek, ego eimi. Sabihin nyo nga, ego eimi. Which means Yahweh. Yan ang first name ng Panginoon. And during that time, even in the Old Testament, hindi ba pwedeng basta sabihin na lang na casually yung salitang Yahweh. Or, yun nga, ego eimi, I am. Kaya sila bumulagta kasi that in itself is they are showing yung revered, yung kanilang reverence, yung kanilang honoring, pag-worship sa Panginoon. Now, this brings to us, from the arrest to Act 2. Ano naman yung Act 2? Ito na yun, the trial. And here, there are 2 kinds of trials. Yung una with the Pharisees, yung mga kaparean, yung mga religious leaders during that time. And the second trial is with Pontius Pilate. At makikita natin yan. In John chapter 18, verse 21, why do you ask me? Ask those who have heard me what I said to them. They know what I said. And this is the Lord saying and speaking. Now, sino yung they? Now, during that time that Jesus was being on trial, outside, sa courtyard, nandun po si Pedro. And even Peter himself is also going through the investigation. Meron ring nagtatanong sa kanya. In John chapter 18, verse 17, we hear this. The servant girl at the door said to Peter, you also are not one of this man's disciples, are you? And he said, I am not. Oh, wow. That's a shocker. Kasi si Pedro, as we know, as the leader of the apostles, nakita niya si Jesus, naghimala, nagturo, nagparami ng tinapay, and here he is now denying na hindi ko kilala yan. Kaya nga, di ba? Si Pedro na nagsabing, Lord, di ba, ipagtatanggol ka namin, hindi kita iiwan, di ba? Parang lahat yun nabura. So if there's one blooper with Peter, kitang-kita natin dito yan. Now, we're not sharing this to put down Peter. But I believe, my dear friends, it's very important for us to also connect with him. Kasi sa buhay natin, may mga pagkakataon para rin tayo si Pedro. Na we've been with the Lord in our lives. We've been attending the feast. We've been praying. We've been seeing the many great things that He is doing in our lives. Pero may mga pagkakataon na that we deny Him as well. May mga pagkakataon na halimbawa, di ba, maybe in public place, nahihiya kang magdasal, o kaya nahihiya kang sabihin yung magandang ginagawa sa Lord to testify. And that's something that we are reminded. We can actually connect with Him. But it didn't end there. Kaya last talk natin, we were talking about Judas. Si Judas, hindi siya humingi ng tawad. Pero dito, si Peter, alam rin natin na he was able to bounce back. And I believe, my dear friends, this is God's message for us. God takes the rubble of our failed past and turns them into raw material for our beautiful future. Yung mga hindi natin magandang ginagawa, mga nagawa, mga pagkakamali natin, pagkakadapa natin, hindi ganun ang pagtingin ng Diyos. Ang tinitingnan pa rin niya ay yung kabutihan sa atin. Ang tinitingnan pa rin niya yung magandang kinabukasan na meron tayo. Kaya nga, di ba, we always say here in our session, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Amen? And I believe, sige, tuloy niyo yung palapak na yan para sa Panginoon. Hugot ko po yan kasi kahit ako, when I look back in my life, ang dami rin mga nangyaring hindi maganda. Marami ring trauma, marami ring, weaknesses, marami ring mga pagkakamali.
Maraming bagay na I'm not proud of. Pero ang Panginoon Diyos, patuloy sa kanyang grasya, sa gift ng community, ng family, ng friends, no? We were able to overcome it, and ngayon, no, we're able to build a feast, not just here in PACC, but now in the U-Belt area. I actually look after po mga young professionals, and majority are students. Twice a month kami ngayon, but we're praying that by next year, we get to do more of this and really shine His light. Kasi aminin natin, ang dami pong mga nawawalan ng pag-asa at unti-unti, no, hindi nila nakikita ang liwanag ni Jesus. Kaya I believe, my dear friends, in our darkness, ako gagamitin ni Lord yan. No, when we pray upon the Lord, just like Peter, na Lord, gamitin mo ako, etong brokenness ko, etong aking pananampalataya, increase it so that I can become your light as well to the world. Amen? Now, in John chapter 18, verses 33 to 36, ito na, from the religious leaders' trial, ito na yung kay Pilate. Hindi dahil sa kanila, kaya siya nandoon, hindi, dahil kagustuhan ni Jesus. This is what we want to take into our hearts. Ginusto ni Lord na isakripisyo ang sarili niya para sa iyo, para sa ating lahat, para sa kaligtasan natin. In John chapter 19 verses 10 to 11, why are you not answering to me? Ito yung sabi ni Pilate, do you not know that I have the authority to release you and authority to crucify you? So kaya niyang baliin yung katotohanan para kay Jesus. And Jesus answered him, you would have no authority over me at all unless it had been given you from above. That's the kind of Jesus that we have, the kind of God that we have. Sa Kanya, ito po, it wasn't the nails that kept Him on the cross. It was the love for us that kept Him there. Kapatid, inialay ng ating Panginoon ang Kanyang buhay dahil mahal Kanya. Period. And nothing can change that truth. Amen? Now, before I give the last part of this, no, let's have a quick look into this Bible study. No? Ang tawag po dito sa style na ginawa ni John is chiasm. Sabihin nyo, chiasm. It's a literary device ancient writers used to highlight their message. Now, Coach, ano pong ibig sabihin nito? I want you to imagine this one. A burger. Meron ba mahilig sa mga hamburger dyan? Ano? Yung hamburger may mga no? And each of these parts, alam natin na mahalaga. Pero yes, nandun yung pinakamahalagang meat, yung patty. So let's break it now into these letters. No? A, B, C. D is the middle, which is the main part. C, B, A. Ano ibig sabihin niya, Coach JC? Kung i-connect natin yung chiasm sa burger, no? Yung approach ito. Letter A is the bun, di ba? Tinapa, the mayo. Merong letter C, lettuce. And then D, the patty. Yan yung meat. Yan yung pinaka-importante. And then C, lettuce again, mayo, and then bun. Now, let's relate it with this trial with Pilate. Pag tinignan niyo po, as we break it down, the A, ayan. So Pilate went outside, talking to the crowd. And after that, letter B, ayan, Pilate entered in his headquarters. Are you the king of the Jews? And then letter C, went back outside. I find no charges against him. Ayan, medyo nag-adjust ba? Ayan, as is. Yun lang letters ang nawala. Yung letter D, Hail King of the Jews. Yun yung pinaka-importante, pero nasa gitna. And then we see here, went out again, and I find no charge against him. And then entered headquarters, and then brought Jesus out. Napansin niyo yun, si Pilato, sige, as we show this on this photo, pabalik-balik siya. Outside, in. Ang tawag sa kanya, si Ping Pong Pilate. Sabi niyo nga, Ping Pong Pilate. Kasi pabalik-balik siya. And maybe this is also a reflection about the truth about our relationship with the Lord. We're all like Pilate. We waffle between God and the crowd. Anong ibig sabihin nun? You're not making a stand. Are you for the people or are you for the Lord? Or are you only for yourself? So question here, in our lives, in our faith walk, in our journey, whose side are we on? Are you on the side of what people are saying? Ito yung trending eh, susundan ko na lang. Or are you making a stand for Jesus? My dear friends, again, our one big message is this. Together, we stand at the foot of the cross. Make a decision that, yes, Lord, I'm gonna make a stand for you because you
gave up your life for me. But know that you are not alone. We are a family. Magkakasama tayo. And we're making a stand for Jesus. Amen? 4 acts. I just shared with you the arrest, the trial, and to share with you more itong other acts on the crucifixion and the burial, let me call back Brother Alvin. Papaalala ko sa inyo yung mga sumabaybay ng ating serye, hindi tinawag ni John na himala ang mga himala ni Jesus. He didn't call them miracles. He called them signs. Remember? At ano yung isang skit pa nga na ginawa natin? Signs are supposed to point you to a direction. It directs you to something. You do not stay on the sign. Kaya yung mga senyales o mga tanda na ginawa ng Panginoong Hesus, bumuhay siya ng patay, pinag-usapan natin yon. Si Lazaro, nagparami ng tinapay, nagpakain, pinag-usapan natin lahat yon. But they should all point to the biggest and the greatest and the most important sign of all. There are 7 signs that John showed us. Walang nagkataon doon, 7 to make it perfect. And what is the 7th sign? Ask me what? The greatest miracle, the greatest sign. The sign of the cross. Jesus dying on the cross. Nadinig natin kay Brother JC yung mga stages nito. Pinakita sa atin yung kanyang arrest, yung kanyang trial, at ito na nga tayo sa crucifixion. Marami pa tayong pwedeng pag-usapan dito. Pero ito ulit yung practical na tanong. Mahilig ako sa practical para ma-apply natin. Bakit ulit pumayag at kailangan dumaan pa ni Jesus na siya ay patayin at ipako sa krus, lalo na after 3 days, mabubuhay din naman pala siya. Di ba? Parang nagpagod lang tayo at nagsayang lang dito, mabubuhay ka din lang pala. Ako po, di ba? Na ilang beses ko nang nakwento sa inyo yung aking kwento, kaya ako naging si Brother Alvin. Tinaningan na halos ang buhay ko Ako'y nagkasakit. Ang diagnosis sa akin ay colon cancer. Nangangayayat na ako, ubo ng tuyo, lagnat sa gabi, dinudugo na po ako. Ako nga yung kwento noon sa charismatic na renewal ng lalaking dinudugo Mamatay na ako noon At talagang dumaan ako sa pasakit, paghihirap. Ikapapanganak pala ng anak ko noon. At ako'y inasahan sa paaralan namin noon. Ako'y sumisikat na sana nung kay Freddy Aguilar na biglang nagkasakit ako. Natutuyo, namamatay. Binitawan ko lahat yun dahil namamatay na ako. Nagpa-practice na nga ako paano akong ngingiti sa kabaong ko. Totoo yun. Ilang beses na ako na-interview hanggang kay Corina Sanchez na-interview ko niyan Pero may nangyari sa lahat ng pinagdaanan kong ako'y mamamatay. May nangyari kasi nakita nila 3 na yung tumor ko sa aking bituka, colon cancer, sa Metropolitan Hospital pa sa Ongpin, na diagnose, talagang meron akong mga tumor na lumalaki. Pero para hindi ko na detalyehin, may nangyari dyan sa karanasan kong yan na mamamatay na ako. Ano yung nangyari? Tanong nyo, ano? Hindi ako namatay. Obvious ba? Nabuhay ako kasi nung operahan ako, tatanggalin yung 3 bukol na yun. Dasal yung asawa ko. Ako'y naging deboto ng Divine Mercy sa Marilao, Bulacan. Yan ang kwento ko hindi na nila makita yung bukol. Nawala. So nabuhay ako sa isang himala. Kaya ako naging si Brother Alvin Kaya ako kumakapit sa awa ng Diyos. Pero nagtanong din ako sa Diyos pagkatapos, Lord, bubuhayan mo naman pala ako, pahabain mo pa buhay ko. Bakit pinadaan mo pa ako doong dinudugo-dugo, kahiya-hiya nun, biro mo nakaupo, pagtayo ko, panay dugo. Totoo yun. Naglalakad doon, nag-aaral ako noon sa may Arellano. May nagsabi sa akin, ba't may dugo kasi? Kahiya-hiya yun Bakit pa ako pinadumaan doon? Bubuhayan mo din pala ako. Kayo, nagtanong ba bakit pa yung pinagdaanan yung mga paghihirap na pinaghirapan nyo? Nakaraos naman kayo. Why go through that
trouble. Why? Such is the mystery of suffering. Such is the mystery of Jesus' suffering and death. Kinailangang daanan, kasi kahit sa buhay natin, maraming nagaganap pag tayo dumadaan sa pagsubok na hindi mangyayari kung hindi natin dinaanan. Di ba paborito ko nga sabihin na ang problema hindi tinatambayan, dinadaanan lang. Tama? Hindi akin yan. Madalas ko nang nababasa yan. Pero ito akin, dinadagdag ko. Ang problema hindi tinatambayan, dinadaanan. Pero daanan mo, huwag mong lalaktawan. Kasi pag nilaktawan mo yung problemang yun, merong tinuturo sa iyo yun eh. Merong ipapakita sa iyo na hindi mo makikita kung di mo pinagdaanan. Ba't ka nagkalubog-lubog sa utang? Ba't halos maghiwalay na kayo mag-asawa o naghiwalay na nga? Bakit kayo nag-away mag-anak? Bakit ka naloko? Bakit? Ngayon nakabangon ka, salamat. Pero bakit? Kasi may mga natutunan ka along the way. Ano ang madalas nating natututunan pag tayo dumadaan sa pagsubok? Ito, marami. Pero ito isa. Doon mo makikita sino tunay mong kaibigan. Tama? Kasi ang dami mong kaibigan pag marami ka pera. Pag sikat ka, pag malusog ka. Kahit nga pamilya mo, dyan mo makikita eh. Kamag-anak mo, dyan mo makikita. Magpa-party ka, tignan mo, magpakain ka, andyan lahat yan. Pero mo, pag ikaw nangailangan na, biglang, kamag-anak ba kita? Parang hindi naman kita kilala. Diyan mo nakikita eh. At tignan ninyo, kahit yan lang ang pulutin natin sa crucifixion. Sino yung mga taong nando doon nung si Jesus pinako sa krus? Nasaan sila Pedro? Nasaan yung mga alagad niya? Na nagsabing, hindi kita iiwan. Sabi ni Jesus, magsasalita na, bago tumila ako yung manok, pagkakanulo mo ako 3 beses. Nasaan sila? Pero kinailangan ng daanan yun para lalo talaga silang mahambol. Pero may mga naiwan eh. Sino yung naiwan sa paanan ng krus? Nanay niya. O makikita mo talaga eh, na yung mga nanay talaga, kahit anong mangyari sa'yo, bandang huli, yan ang hanggang, anak ko, iiwanan ka na ng buong mundo, nanay mo nandun. At mga tunay na nagmamahal mong kaibigan, sino yung isa doon? Kasama ni Maria. Tanong niyo sino? E di yung sumulat nitong pinag-aaralan natin. Si Juan. Well, Christian tradition says that John, the beloved disciple of Jesus, yan yung sinasabi, the beloved disciple, siya din yung sumusulat nitong pinag-aaralan natin. Basahin natin. John 19:26-27. When Jesus saw his mother and the disciple whom he loved standing nearby, he said to his mother, "Woman, behold your son." Then he said to the disciple, "Behold your mother." And from that hour, that disciple took her to his own home. Galing. Well, hindi pa tayo magsisete palabras, no? Mahaba pa ito eh. Pero isa pa yun. Kaya pinayagan din ni Jesus na siya ipako sa krus. Yung 7 huling wika na doon, loaded yun eh. Umpisa pa lang, tinuturuan na tayo magpatawad. Di ba? Ama ko, patawarin mo sila. Di nila alam ang kanilang ginagawa. Sino pinapatawad na? Yung nagpako sa kanya sa krus. Paano ka matututo na magpatawad kung di ka muna nasaktan? Gets nyo? Gets nyo? Kaya minsan pinapayaga ka masaktan eh. Dahil doon ka lang matututong magpatawad. Hanggang sa kahuli-hulian, ama ko, sa iyong mga kamay, inihabiling ang daming mga tinuro sa atin sa krus. Pero para ngayon, yan man lang. Una, sinasabi ng mga ngaral, lalo na sa practical, mga scholars, pinakita agad sa atin na si Jesus, mahal nga nanay niya. I'm gonna shout out to the rooftops. Mahal ni Jesus ang nanay niya. At sa kanilang kultura, pag nabalo ang isang ina, wala ng asawa, at by tradition, sinasabing maagang namatay si Joseph, husband of Mama Mary. So umaasa si Mary sa kanyang anak na si Jesus. Namatay din, nakita niya.
Sa kanilang tradisyon, pag namatay asawa mo, namatay anak mo, wala ka ng kwentang tao. Wala ka ng identity. Kaya ang mga balo, mahal na mahal ni Jesus dahil sa panahon niya, ang mga balo, walang muka sa lipunan. Alam ni Jesus yun, mamamatay na siya. Kaya isa sa mga sinabi niya, huwag niyo pabayaan nanay ko. Hugot lang ako ng kaunti Kaya huwag niyong papayagang nilalapastangan yung nanay natin. Si Maria. Kasi si Jesus nga, di niya pinabayaan Binilin niya At binilin niya sa disipulong mahal niya. Si John yan. Woman, behold thy son. Yan na anak mo ngayon. Wala na ako Kahit na ako sa langit. And son, behold your mother. And what did we read? From that day on, kinupkup na ni John si Maria. But we know that John would always also write in signs and symbols. There's more. Kaya nga sabi natin, dive pa tayo ng malalim. May sinasabi pa si Juan dyan, si Jesus dyan, sa pamamagitan ni Juan. Kasi si Juan, kinakatawan nating lahat. At nung sinabi niyang yan ang ina mo, yan ang nanay mo, sinasabi niya nanay na din nating lahat. Kaya woman, behold thy son, son, behold thy mother. Jesus was forming a family on the cross. Di ba practical? Di ba pag tayo dumadaan sa pagsubok, pag tayo nagkakasakit ng maluba, wag naman sana. Pero di ba minsan dun lalong yung pamilya nagko-close in dapat? Hindi dyan naglalaglagan at nagbibitawan. Diyan kayo naghahalinhinan, alagaan si nanay, alagaan si tatay, tulungan natin. Jesus was forming a family. Mary as the mother, God our Father, John representing brothers and sisters, and the church. Punta na tayo sa libing. Tsaka na natin palawigin pa yung krus pagdating natin sa mahal na araw. So nilibing na ang Panginoong Jesus. At marami muling mga sinasabi ito. Biro mo, Diyos nililibing? Pero alam naman kasi natin, hindi siya mananatili doon. After 3 days, He rose gloriously from the dead. Pero again, bakit kailangan, ito ulit. With that note, tignan natin sino magpapakita sa libing. Tignan natin sino magpapakita habang siya ay nasa loob ng libingan. Bakit? Kasi takot lahat. Naghuhulihan Pinapahuli ni Pilato, pinapahuli. Sinasabi ng mga kalaban niya, patay na si Jesus, takot pa rin sila. Ano sabi ng mga Pariseo, ng mga nagpapako sa kanya sa krus? Sabi ng taong yan, mabubuhay daw siya after 3 days Kaya pabantayan nyo. Dahil baka nakawin lang yan ng mga alipin niya, tapos sabihin, nabuhay siya. Patay na nga, natakot pa sila. Kaya nagkaalaman, sino kaya yung lalantad sa krus at lalantad habang siya'y nakalibing na mga kaibigan namin yan. Naniniwala kami dyan. Mali ang ginawa nyo, hindi nyo dapat pinatayan. Nakakatuwa. Alam nyo, sino yung ilang mga taong nagpatotoo na itong pinako natin sa krus ay anak ng Diyos? Alam nyo kung sino isa sa kanila? Tanong nyo, sino? Sundalo. Romanong sundalo. Kaaway. Kaya minsan talaga pag pinadadaan sa pagsubok, yung mga kaaway mo, baka doon pa nagbabago basahin natin. John 19:34-35. Instead, one of the soldiers pierced Jesus' side with a spear, bringing a sudden flow of blood and water. Hey, familiar? Familiar? O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us. Holy God, holy mighty. Familiar? Divine mercy, 3 o'clock prayer. Diyan ang galing yan bigyan ko kayo ng background. Ang crucifixion ay normal na pagpaparusa ng mga Romano. Cruel yung mga Romano Sila nakaimbento ng maraming parang parusa sa mga kriminal. At tinuring nga nila si Jesus na kriminal, pinako pa sa 2 kriminal sa tabi niya. At ang crucifixion, isa sa pinakamahirap na parusa. Bakit? Ang ikamamatay mo dyan, mawawalan kang hininga. Hinahabol mo hininga mo Pinako ka, tapos nakabayubay ka sa krus, ang hirap huminga. At para ka huminga, hinihila mo
Sa tuhod mo, kaya nga ang pag-aaral, ano daw ba kinamatay ni Jesus? Sabi ng iba, heart attack. Sabi ng iba, naubusan ng dugo. Pero ang pinaka-closest daw ay asphyxiation. Naubusan ng hinga. Dahil ang hirap mong huminga eh. Maraming mga pinakusap-kusang panahon niya, araw ang tinagal. Nagtatagal ka sa araw, mga matindi huminga, di ba? Lalo na matibay ang mga tuhod. Kaso pinako siya sa krus, kinabukasan, Sabbath. Biyernes siya pinako eh. Sabado, bawal. Di ba, nakapag-usapan natin Sabat, bawal magtrabaho, bawal magbantay, kaya dapat madaliing patayin yung mga yan. We presume yung dalawa buhay pa. Kaya itong sundalong ito, inutusan, pukpukin yung mga tuhod nung mga dalawang makabayo. Bakit? Pag binasag yung tuhod mo, sakit nun. Hindi ka na makakalaban sa huminga. Madadali pagkamatay mo. Nung babasagin na yung tuhod ni Jesus, malalim yan. Kasi sa Old Testament, sabi nila, you will look at the one whom you pierced. Ang daming mga natupad kay Jesus na na-realize nila, siya nga. At sabi doon, not one of his bones will be broken. Kaya pag binasag ang tuhod ni Jesus, hindi siya yung Mesiyas. Dami niyan. Babasagin na yung tuhod ni Jesus, di mamamali yung propesiya. Pero nung babasagin na nitong sundalong ito, nakita niya, ay patay na ata ito. Patay na eh. Namatay si Jesus alas 3 eh. Yung dalawa, buhay pa, ito patay na. Kaya wag na natin basagin. Di natupad yung propesiya, walang mababasag na buto niya. Kaya lang, baka duda pa siya, para sigurado, tusukin mo ng sibat mo. Grabe, no? Cruel. Tinusok siya ng sibat. Again, propesiya yon. You will look at the one whom you pierced. At nung tinusok siya, lumabas ang dugo at tubig. Medically, talagang tubig na daw, naghalo na. Ako baga sasakyan, blow-by ba ang tawag doon? Naghalo na yung tubig at yung langis. Kasi talagang sumabog na yung baga niya. Pero yan yung ating dasal. Blood and water which flowed out. At nung ito ay lumabas, umagos, nagpatotoo ngayon yung sundalo. Sinulat ni John, no? The Roman soldier who saw it has borne witness. His testimony is true. He knows that he is telling the truth, that you may also believe. Bakit nalaman natin na yung tubig at dugo lumabas sa Panginoong Hesus na tumupad sa propesiya? Sa pamamagitan ng sundalong naniwala. So kita nyo, sa pagkamatay niya, yung mga kaaway pa ang nagpatotoo. Ngayon, parang parang investigasyon. Parang quadcom tayo, marami mga ebidensya, saka Senado. Tignan nyo sa ibang gospel, sa Matthew, sa Matthew 27:54, meron ulit sundalo na nagbantay doon sa libing na niya. Libing, kasi pinabantay nga. Baka nga, sabi, mabubuhay daw yan. Peke yun, sinong mabubuhay? Bantayan nyo nga. Yung patay, pinabantayan. Takot sila eh. Nung ikatlong araw, di ba, madaling araw, lumindol. Kasi mabubuhay na ang Panginoong Hesus. Buhay na siya. Yung sundalong nagbabantay, nung lumindol, lalo na nung gumulong pa yung bato, ano sabi niya? Truly, this was the Son of God. Hey! Ang isa sa unang nagpatotoo nung nabuhay si Jesus ay kaaway. Sundalo. Ngayon kung ikaw nasa quadcom, gusto mo yan kasi mga dating kaaway biglang nagpatotoo sa, totoo nga ito. Totoo. Kasi, bayo mo, kaaway na nagpatotoo, anak ng Diyos yan. Pinag-aaralan din, yan ba yung same soldier na tumuhog sa kanya? Kasi nakukumbinsin na itong sundalong ito eh. Ito nga, ito. Tapos nagbantay pa. Ito nga, anak siya ng Diyos. Anong sinasabi nito sa ating mga kapatid? Ang sinasabi niya sa atin ito, kahit pa ikaw naging kaaway, mayroon ka palaging pag-asa hanggang kamatayan na magbalik loob sa Panginoon o makilala siya. And this Roman soldier became one of the first witness. Hindi niya nakita si Jesus na muling nabuhay. Yan ay nakalaan para kay Magdalena. Tandaan yan. Pero yung sundalong yan, isa sa mga unang nagpatotoo. May dalawa pa na nagpakita.
Sino? Ito na ba si Pedro? Ito na ba sila Mateo? Ito hindi. Nagpakita sila nung Easter Sunday na eh. Kasama ni Mary Magdalene. Pero may dalawa na pakita. Sino? Si Joseph of Arimathea at si Nicodemus. Familia? Basahin natin. John 19:38 to 39. Later, Joseph of Arimathea asked Pilate for the body of Jesus. Uy, tapang. Ang tapang nito. Kasi nung namatay ang Panginoong Jesus, no one dared na kunin yung katawan para ilibing. Tandaan nyo, kriminal siya sa mata ng mga Romano at kaaway ng mga Pariseo. Kaya kung may kukuha nito, sasabihin, kakampi mo yan, baka pati ikaw, kasuhan namin. Pero may dalawang naglakas loob, kami kukuha ng katawan. Si Mama Mary naman, siya kukunin yung katawan, kaya nga may lapyeta pa, hindi ba? Pero walang paglilibingan, mahirap lang sila eh. Kailangan may paglibingan, lalo na't Sabat kinabukasan, dapat ilibing na yan. Sino nagbigay ng libingan? Sino naghanda niyan? Itong dalawang ito. At sino sila? They were members of the Sanhedrin. Sino yung Sanhedrin? Yan yung nagpapako sa krus. Yan yung nag-trial sa kanya. Doon pa lang sa trial, yan yung dalawa na nagsasabing, baka naman anak nga siya ng Diyos, bakit natin Pero nag-aalinlangan silang kumontra. Bakit? Inaalagaan din nila yung mga posisyon nila baka pag pinilit nilang, anak nga ito ng Diyos, tandaan nyo, anak karpintero yan, tapos ito mga aral, sila yung mga religious leaders. Ano ba kayo? Kumakampi ba kayo dito sa peking? Kaya safe sila, safe. Parang Senado nga, makikita mo sino yung nagsisafe doon, sino yung matapang, sino yung maingat. Ito, nagsisafe sila nung trial Kabig tulak. Remember Nicodemus? Naniniwala na siya kay Jesus, pero pinuntahan niya gabi. Baka kasi may makakita. Inaalagaan niya yung kanyang reputasyon, yung kanyang image. Tapos pupunta siya sa isang propeta na. Pero nung namatay si Jesus, lumantad sila. Hanggang kay Pilato, pinakamataas na opisyal, hingin namin yung katawan. Ililibing namin ito. Wow! Now, Joseph was a disciple of Jesus, pero secretly. Mamaya pag-usapan natin ng kaunti ang mga sikretong tagasunod ni Jesus. Because he feared that the Jewish leaders, with Pilate's permission, natatakot siya sa mga kasama niya sa politika. Sasabihin ko na ding politika itong Sanhedrin dahil it was a highly politicized council. He came and took the body away, and he was accompanied by Nicodemus, the man who earlier had visited Jesus at night. Hindi ko na po palalawigin because you know my point. At the end of the life of Jesus, naglabasan yung mga naniniwala sa Kanya. Kaya ulit, minsan pinapayagan ng Diyos na ikaw ay ipako sa krus. Na ikaw ay maghirap. Na ikaw ay magkasakit. Na ikaw ay mamroblema. Maglalabasan yung tunay na naniniwala sa iyo. Maglalabasan yung tunay na nagmamalasakit sa iyo. Kaya lang sana, wag na nating hintayin yun na kung kailan tayo mamamatay o patay na, tsaka sasabihin, hindi, naniniwala tayo. Kaya nga alam niyo, uso ngayon, di ba uso ngayon, habang buhay ka, bigyan ka na ng eulogy? Di ba? Mo, nung patay ka na, alam niyo, mabait talaga yung taong yan tinulungan ako niya. Wala na, patay na. Sana nung buhay sinabi mo, sabi ko, sorry sa ginawa mo, mahal kita. Sana nung buhay sinabi mo. Sana wag na nating intayin kung kailan huli na, tsaka tayo lalantad ng naniniwala ako sa Kanya. Mahal ko siya. Pero, kahit nahuli na sila, in-honor pa rin ng Diyos yan. In-honor pa rin ni John at sinulat niya si Joseph of Arimathea, si Nicodemus, na mga sikretong disipulo lumantad sa huli. Pwede bang konti lang segue? Baka controversial ito pero alam niyo na sinong nanalo sa election sa US, no? Alam na natin, no? So, mutin academic na naman itong aking sasabihin dahil una sa lahat, wala man tayo pakialam doon. Bumoto ba kayo sa Amerika? Hindi naman, no? Hindi. Pangalawa, may nanalo na talaga si Trump na di ba? So ayon sa gusto niya. Yan ang gusto ko sa Amerika Personal na ito Kahit sila magbangayan ng magbangayan, pero pag tapos na eleksyon,
tatawag ka agad. Di ba? Congratulations ka agad. Para mag-heal na kaagad. Pero alam niyo itong si Trump, hindi ko alam kung maka-Harris kayo o maka-Trump. Again, it doesn't matter, may nanalo na. Pero ako lang po ito ako lang medyo bold ito si Trump sa kanyang pananampalataya. Hindi ko po sinasabi maka-Trump ako, o hindi ko din sinasabi maka-Harris ako, dahil hindi naman ako boboto sa kanila, di ba? Pilipino ako. Pero si Trump po, panoodin nyo. Bago magkampanya, kakanta Our Father. At sinabi niya, let us bring back religion to this country. Ako lang po, medyo kinilig lang ako. Kasi po sa Amerika, hindi naman po lahat, pero kayong napaka-bold po nila sa rights, sa inclusivity. Di ba? Malaya mong sabihin at respetuhin mo. Pero pagdating sa relihiyon ng Kristyanismo, parang sinisikil nila Parang bawal ang krus sa mga eskwelahan. Bawal nga sabihin Merry Christmas sa mga pampublikong kasi nagpo-promote ka daw ng relihiyon. Dapat daw inclusivity. Kaya pag Pasko doon, season's greetings lang. Kasi yung Merry Christmas, may Christ, na-o-offend sila. Akala ko ba freedom? Bakit di mo ko hayaan na itong pananampalataya? Ito si Trump, medyo bold. Bold sa kanyang faith. Sinabi niya pa ulit-ulit we need God. At sa akin, I find hope in that. Patuloy nating respetuhin ang iba't ibang pananampalataya, ang iba't ibang mga kaisipan at karapatan, pero respetuhin din natin yung gustong lumantad na sila ay Kristiyano, na naniniwala sila sa Diyos. At itong presidente ito, well, I may be wrong, pero sa mga napapanood ko, very straight siya and very bold in proclaiming God. O wag na tayong lumayo. Kagabi po, galing ako sa Tacloban para sa isang matagumpay na pag-launch ng isang bagong feast sa Tacloban. Kaya binabati ko po ang ating mga taga-Tacloban, mga kababayan, sinuportahan ng Feast Cebu, Feast Ormoc. 1,500 to 1,800 people came. At alam niyo po, ang isang sumuporta dito, sabihin kong diretso ay isang congressman. Congressman na sinagot niya halos lahat, tinulungan niya, binigyan ng venue. Pero yun nga, sinabi niya, wag mo nang babanggitin. Dahil, alam nyo, dito sa atin, yan ang ihirap Pag walang Diyos, tinitira natin. Walang Diyos yung politikong yan. Pag nagpahayag naman ng Diyos, sasabihin natin, fake yan. Gusto lang niya makakuha ng boto. Di ba? Plastic yan. Kaya tuloy sila din nahihiya. Baka sabihin kasi ginagamit, ganun ganyan. Pero ako nagpapasalamat. Nagpapasalamat na may mga tao sa pamahalaan, may mga tao sa mga kumpanya, may mga mayayaman din. Si Joseph of Arimathea at si Nicodemus, mayaman po sila. Huwag nating lalahatin na pag mayaman, malayo sa Diyos, yung mga mahihirap lang, mahal lang. Hindi po totoo yan. Kaya lang yung iba nga natatakot lumantad dahil sa kanilang posisyon o dahil sa sasabihin sa social media, dahil sa sabihin na. Kaya when we find hope in people who declare their faith, I think we have to thank God for that. Ayan po kagabi pakita natin yung photos. Ayan po kami kagabi. Feast Tacloban is now launched and with the help of some politicians na hindi naman sila nagpakampanya doon, hindi naman sinabi lang nila naniniwala kami sa ginagawa niya. Ito pa kwento. Yung congressman na yun, hindi ko nababanggitin, baka akala nangangampanya nga ako. Ito yan. Ang kwento niyan, madalas po ako sa Congress, I give talks to governments, di ba? Napunta sa Congress, may lumapit sa akin, Brother Alvin, nandito ka. Hindi ko siya kilala. Pero siniko ako, congressman yan. Sumiiyak siya. Sabi niya, Brother Alvin, I am a congressman because of the feast. Natalo na ako, na dumaan ako sa mga pagsubok, na depressed ako, but I found myself attending the feast here. And I found hope. And I found myself back. Kaya sa Novena to God's Love niya, taga-Tacloban siya. Kasama din siya sa Yolanda victims. At nung isang araw, 11th year ng Yolanda. Pero pagkatapos sa Yolanda, tapos din ang mga pinagdaan niya sa politika na pagsubok, may Novena to God's Love niya. Alam niyo, napatupad na yung 6. Alam niyo, ika-7th niyang dream? Tanong niyo ano?
Lord, sana po magkaroon ng feast sa Tacloban. Hindi ko alam yon. Matagal ko na siyang kaibigan. Pero kagabi nung kumakain kami, sabi niya, Brother Alvin, thank you. Thank you for what? Ikaw nga po ang Thank you for helping me complete my novena to God's love dream, number 7. Ano yung number 7 dream mo? Na magkaroon ng feast sa Tacloban. And to me, again, wag sana tayong madalas husgahan si Joseph of Arimathea, husgahan si Nicodemus, husgahan yung Roman soldier, mga kaaway, Jesus will give you your time na ikaw ay tumindig para sa Kanya. I offer with my full trust and my full love. And I believe you will bless me more so I can give more. In Jesus' name, amen. Tayo'y manalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Mahal naming Ama sa langit, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa isa na namang pagkakataon na kami muli mong tinipon at tinawag upang makinig sa iyong salita. Ipinapanalangin ko ang lahat na ngayon natitipon sa ginanap na feast light na ito. Itinataas ko ang mga panalangin, pangangailangan at mga pangarap ng bawat isa para sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga hanap buhay, sa kanilang kalusugan, sa kagalingan ng mga may sakit, at sa anupamang mga kahilingan, puno ng pananalig at pananampalataya na ito ay ipagkakaloob mo sa iyong takdang panahon at pamamaraan. Nawa, patuloy ang maging pagtitipong tulad nito upang lalong ang mabago ang aming mga buhay ayon sa iyong kalooban. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat muli sa inyong panonood. Huwag niyong kalimutan na regular na magtipon muli sa ating feast light at siguradong mayroong magandang mangyayari sa inyong lahat. God bless you.